Hindi ako papayag na gamitin ang aswang na kagaya mo ang anak ko sa iyong kasamaan. Bakit nag-aalala ka pa sa kanya? Hindi naman siya mahalaga sa'yo. Kaya sabi na lamang siya dahil may malaki kaming pakinabang sa kanya. Hangal ka, Tartar. Gagawin ko lahat para makuha ko sa inyo si Ricky. Kahit maging dahilan pa yun, nagkamatayan ko! Tay! Huwag niyo po ako pababayaan! Tulungan niyo po ako! Maawa po kayo sa akin! Huwag kang magmakaawa sa hintay mo! Dahil hindi ka na niya makukuha pa sa akin! Kailangan bang isisi sa ibang tao ang isang bagay na hindi naman ginusto? Dapat ba siyang magdusa at pahirapan gayong wala naman itong kasalanan? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Totoong masakit mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na ng taong sa simula pa lang ay nais mong makasama hanggang sa pagtanda. Pero dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nawala siya, na naging dahilan para mawalan na rin ako ng sigla at pag-asa. Kaya naman, paulit-ulit kong sinisi ang taong inisip kong naging dahilan kung bakit nawala sa buhay ko ang aking pinakamamahal na asawa. Maging ang taglay kong mutya ay halos isumpa ko at kalimutan sapagkat wala itong nagawa para sa buhay ng asawa kong nawala sa akin. At dahil yon, sa nilalang nakampon ng dilim sa isang aswang na kuruto. Ako nga pala si Jovito at ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Ricky! 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 Abat lecheng bata to. Kanina ko pang tinatawag, ayaw sumagot. Makakatikim na naman sa akin to. Ricky! Tay! Hintayin na po yun! Ano po kailangan nyo? Kanina pa kita tinatawag eh. Saan ka ba galing? Ano? Naglakwatsa ka na naman at kung saan ka na naman nakarating. Kung talaga kahit kailan pasaway ka talagang bata ka eh.
Di ko nga alam kung bakit hanggang ngayon boy ka pa. Pasensya na po, Tay. Kung di ko po agad narinig ang pagtawag niyo sa akin, kuwan po kasi. Sumalok po ako ng tubig doon sa kabilang kalye. Nasira po kasi yung poso ng tubig kinamang isko. Kaya dumayo pa po ako sa kabilang kalye para kumuha ng tubig. Ah, leche! Dami mong ngakngak! Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Basta ang gusto ko kapag tinawag kita, magpapakita ka kagad sa akin. Maliwanag ba yun? Ha? Naiintindihan mo ba ako? Opo, Tay. Pasensya na po talaga kayo. Pasensya. Puro ka na ng pasensya. Pwede ba tama na yan? Ayokong marinig pa ang paghingi mo ng pasensya. Tay, may kailangan po ba kayo? May gusto po ba kayo, Tay? Natural! Kaya nga kita tinatawag eh. Dahil meron akong iutos sa'yo. Ano po yun, Tay? Ipagtimpla mo ako ng kape at bilisan mo ha. Ayoko ng babagal-bagal. Tay, wala na pong mainit na tubig eh. Magpapakulo po muna ako. Walang mainit na tubig. Anak ng leche ka talaga. Ikaw ba narito sa bahay? Hindi mo man lang inuna yung pag-iinit ng tubig. Halika nga rito. Halika rito. Aray, Tay! Huwag niyo nang pong hilahin po ang braso ko, nasasaktan po ako! Kahit kailan talaga wala kang silbi. Pag-iinit na ng tubig di yung panagawa. Gusto mong paghintayin pa ako ng matagal bago ako magkape, ha? Lintik ka! Hindi ko naman po alam, Tay, na uuwi na po kayo eh. Kaya hindi pa po ako nakapagpapakulo ng tubig. Pero Tay, magpapakulo na po ako. Kaya bitiwan niyo na po ang braso ko, ang sakit na po eh. Yan! Dami mong arte. Nang binitiwan ko ang braso ng anak kong si Ricky, ay may kasama pa yung malakas na tulak. Kaya naman sumubsob ito at tumama ang muka sa matigas na lupa sa loob ng bahay namin. Kaya nasaktan ito nang tumama ang muka sa batong nakabaon sa lupa. Aray ko! Tay, ba't niyo naman po ako tinulak? Yun lang? Umiiyak ka na? Tumama po ang mukha ko sa bato eh. Nasugatan po ako at dumugo po ang sugat ko. Sus! Yun lang kala mo mamamatay ka na. Malayo sa bituka yan. Kaya huwag ka na mag-inarte. Hala, sige na. Magpakulo ka na ng tubig at gusto ko nang uminom ng mainit na kape. Pinagagalitan ko si Ricky nang dumating ang aking inay na si Loleng. Agad nitong nakita ang kanyang apo na nakasalampak sa lupa at may sugat sa noo habang umaagos ang dugo sa muka. Nagmamadaling lumapit si Nanay Loleng kay Ricky para daluan ito. Labis ang pag-aalala niya sa kanyang apo. Jesus Maria Joseph naman, Ricky, apo! Ano nangyari sa'yo? Hindi sumagot si Ricky, kundi nagpatuloy lang sa pag-iyak. Saka ibinaling sa akin ni Nanay ang kanyang tingin. Matalim ang tingin niya. Ano na naman ito ginawa mo sa anak mo, Hubito? Wala ka naman talagang awa sa bata. Tignan mo't dumudugo ang ulo. Ano bang ginawa mo, ha? Sumusobra ka na talaga. Nag-iinarte lang yan, Nay. Ano ba nag-iinarte sinasabi mo? Hindi ba nakikita? Umaagos ang dugo sa buka, tapos sasabihin mo nag-iinarte lang? Abay, papira ka naman. Di pa naman niya ikakamatayan eh. Malayo sa puso yan. Malayo sa bitukan sugat niya. Kaya, huwag na kayong mataranta. Wala lang yan. Jesus Maria Joseph. Hubito, naririnig mo ba sinasabi mo? Ha? Anak mo si Ricky. Dugo at laman mo. Wala akong pakailam. Kahit dugo at laman ko pa yan. Basta ang alam ko, malaki ang atraso niya sa akin. Magsisimula ka na naman ba? Isisisi mo na naman ba sa anak mo ang pangyayaring nakalipas na? 2 taon na nakararaan, ha, Hubito? Kahit abutin pa ng 10 taon yun, hindi ko pa rin makakalimutan yun. Hindi ko pa rin kayang tanggapin na nawala ang taong pinakamamahal ko. At isisisi mo yun kay Ricky, ha? Oo! Dahil siyang may kasalanan kung bakit namatay ang pinakamamahal kong asawa na si Dorina. Ang pesting bata yan na may dahilan. Kasalanan niya kung bakit nawala na ngayon ang asawa ko. Kailan ka ba matatauhan, Hubito? Walang kasalanan si Ricky. Isa pa,
Hindi ibang tao ang sinisisi mo sa pagkawala ni Dorina, kundi anak mo. Anak nyo ni Dorina. Yun nga masakit, Nay. Anak ko pa ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. At ngayon lagi ko siya nakikita. At laging pinasasama ang loob ko. Lalo ko lamang naaalala ang sinapit ng asawa ko. Hindi si Ricky ang pumatay sa asawa mo, kundi isang aswang. Isang aswang na kung tawagin ay kurukuto. Aswang na nasa anyo ng isang itim na pusa. Dahil sa pagiging lihis ng batang yan at kung saan-saan siya nakakarating, hinanap siya ni Dorina. At natagpuan siya doon sa kakahuyan. At may dala siyang itim na pusa. Ang itim na pusang yun ay naging aswang na dapat ay papatay sa batang yan. Pero mas pinili ni Dorina na iligtas si Ricky. At di na baling siya na lang ang namatay. Dahil sa pagyayaring yon, isinisimula kay Ricky ang nangyari kay Dorina. Oo naman. Kundi dahil sa pagiging lihis niya at gumagala sa kung saan-saan, hindi sana mapapahamak si Dorina. Hubito, anak. Posibleng hanggang doon na lang talaga ang buhay ng asawa mo. Sa kanagawa lang ni Dorina na piliin siya ang mapahamak dahil sa pagmamahal niya sa anak ninyo. Nay, para sa akin, mali yun. Dahil di na baling mawala ang anak namin. Dahil magkakaroon pa naman kami ng anak eh. Pero yung pagkawala ni Dorina, para na rin ako namatay. Para na rin natapos ang buhay ko. Ay, tako. Hindi ko maintindihan kung saan mo kinukuha ang katwiran mo yan, Hubito. Nay, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Dorina, di ba? Kung ano ang pinagdaanan ko para lang maging kami. At makasama siya ng habang buhay. Pero mauuna siyang mawala na hindi namin natupad ang aming mga pangarap. Ba't di mo nalang ibuhos ang pagmamahal mo sa anak mo? Kaysa naman patuloy kang magalit sa kanya at sisihin si Ricky. Hindi ko kaya, Nay. Dahil galit at pagkamuhi ang nararamdaman ko. Lalo na kapag nakikita ko ang batang yan. Nananariwa lang sa akin ang masakit na sinapit ni Dorina sa kamay ng aswang na kurukuto. Wala kong pakialam kung marinig man ni Ricky ang mga sinabi ko. Total, hindi na yung bago sa pandinig niya. Maraming ulit ko na rin ipinaalam sa kanya ang sama ng loob ko dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Dapat nga, sisihin mo rin ang sarili mo, Hubito. Dahil hindi mo nagawang iligtas ang asawa mo. Samantalang meron ka namang mutya. Ano pang silbi ng pagkakaroon mo ng mutya at ng pagiging antingero mo kung wala ka namang nagawa para iligtas ang asawa mo? Kaya nga itinago ko na rin ang mutya, inay eh. At kinalimutan ang pagiging antingero ko. Dahil nawala na ito ng silbi. Napahamak pa rin ang asawa ko. Yan ang hirap sa'yo, Hubito. Lahat na lamang ay sinisisi mo. Kaya nga pabayaan nyo na lang ako. Pati nga sarili mo pinababayaan mo na. Wala ka nang inatupag kundi ang uminom ng uminom. At sirain ang buhay mo. Dahil wala na ring halaga ang buhay ko. Pati ang pagtatanim ng bawang, pinabayaan mo na. Kinalimutan mo na ang pagiging magbabawang. Maigi na lamang. At may napapakiusapan ako para ipagpatuloy ang pagtatanim ng bawang doon sa lupaing iniwan ng itay mo. Kundi paano na tayo? Wala tayong kakainin. Dahil ayaw mo na magtrabaho. Nay, kaya nga pabayaan mo na lang ako eh. Kung matigok man ako dahil sa kakainom ko ng alak, di mabuti. Para matodas na rin ako at makasama ko na ang asawa ko. Abat, talagang nababaliw ka na, Hubito, ano? Mula nang mawala si Dorina, wala na. Nawala na rin ang silbi ang buhay ko. Kaya wala na akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Lalong-lalo na sa batang yan, na maala sa buhay ko. Kahit anong gawin ko, ay nahihirapan talaga akong tanggapin ang masaklap na kapalaran ng asawa kong si Dorina
Patuloy kong isinisisi yun kay Ricky. Alam kong labis ang sakit na idinudulot nun sa damdamin ng anak ko. Pero wala akong nararamdamang awa para sa kanya. Mas nangingibabaw ang galit dahil hindi ko nakasama ang pinakamamahal kong asawa. Ricky, apo. Apat umiiyak ka na naman. Lola, ayaw po sa akin ni tatay. Hindi yun totoo, anak. Hindi po niya ako mahal. Apo, mahal ka ng tatay mo. May mahal po ba na lagi na lang pong sinisigawan? Laging pinagagalitan? Tapos minsan sinasaktan pa niya ako. Bakit po ba ganun siya? Paulit-ulit niyang isinisisi sa akin na nangyari kay nanay. Di po ba wala naman akong kasalanan doon? Hindi ko gusto na mawala si nanay. Siyempre, hindi mo kasalanan yun, apo. Pero bakit po ganun sa akin si tatay? Kulang na nga lang po patayin niya ako. Hanggang ngayon kasi, magulo pa rin ang utak ng tatay mo. Kaya pagpasensyaan mo na lamang siya. Hindi naman po palagi kong ginagawa, kaya lang lagi pa rin siyang galit sa akin. Siguro po, magiging masaya lang po si tatay kapag nawala na po ako. Ricky, apo, huwag mong sabihin yan. Kasi po, kapag wala na ako, hindi na po niya ako makikita. Hindi niya po maiisip yung nangyari kay nanay. Hindi na rin po siya magagalit. Kaya mas maiging mawala na po ako sa paningin niya. Ay, nako, apo. Kung ano ba ang iniisip mo, wag na wag mong gagawin yun, ha? Saka nandito ako, ang lola-loling mo. Kailangan kita, apo. At mahal na mahal ka ni Lola. Mahal ko rin po kayo, Lola. Kaya nga para sa akin na lang, apo, huwag kang gagawa ng kahit ano. Dahil ako ang gusto ko nandito ka. Gusto ko nakikita kita palagi. Huwag mo nalang pansinin ang tatay mo. Pasasaan pa't makakalimutan din niya ang mga nangyari. At magagawa ka na niyang tanggapin at mahalin. Hindi ko po alam kung mangyayari pa po yun, Lola. Oo naman. Mangyayari pa yun, apo. Huwag ka lang makakalimot at magdasal at humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Ginagawa ko naman po yun eh. Pero ganun pa rin po si tatay. Baka ayaw po akong pakinggan ng Diyos, Lola. Apo, pakikinggan ka niya. Pero syempre hindi agad-agad. May tamang panahon para pakinggan tayo ng Diyos sa mga hinihiling natin. At ibibigay din niya yon. Sana nga po, Lola. Kasi po, nahihirapan na po ako. Naiinggit nga po ako sa ibang bata eh, kasi sila may tatay na nag-aalaga sa kanila. Kasama nila minsan sa paglalaro, sa pagpunta sa gubat o kaya sa ilog para manguli ng isda. Pero si tatay po, lalapit pa lang po ako sa kanya, sinisigawan na kagad ako. May tatay nga ako, pero parang wala rin naman. Basta konting pagtitiis at pagtatyaga lang. Darating din ang sandaling inaasam mo, apo. Matatanggap ka at makakasama sa mga lakad mo ang tatay mo. Lahat ng pagdaramdam at sama ng loob ni Ricky ay sinasabi niya kay nanay. Pero kapag sinasabi yun sa akin ni nanay, ay tila bingi ako at hindi ko yun naririnig. Dahil wala akong pakialam sa nararamdaman ng anak ko. Hindi ako apektado sa mga kadramahan niya. Ang tanging alam ko, galit ako at masama ang loob ko sa kanya. Lumipas ang mga araw na laging malungkot si Ricky. Ang pagiging magbabawang ay napapabayaan ko na rin dahil nga wala na ako sa kondisyong magtrabaho.
Kaya madalas ay nakakatikim ako ng sermon kay nanay. Minsan, galing ako sa mga kaibigan ko at gaya ng dati ay lasing ako. Pagpasok ko ng bahay ay inabutan kong natutulog ang anak kong si Ricky. Sa tindi ng pagkalasing ko dahil iba't ibang uri ng alak ang tinira namin kasama ng mga tambay sa aming lugar, hindi ko na alam kung bakit iba na ang tingin ko sa aking anak. Walang nga. Napasok ng aswang ang bahay namin at nagawa mo pang umilata dyan sa upuan Isang pangit at nakakatakot na halimaw ang tingin ko kay Ricky na natutulog ng sandaling yon. Ayop ka. Ikaw siguro ang pumatay sa asawa ko. Kaya naman, papatayin din kita. Isang kahoy ang nakita ko sa loob ng bahay at agad kong kinuha yon para haribasin ang aswang na nakikita ko sa loob ng bahay. Agad kong inihataw yon sa katawan ng aswang. Wala ako sa tamang wisyo na si Ricky na pala ang aking hinahataw. Tama na po, tay! Tama na po! Huwag niyo po akong saktan! Maawa po kayo sa akin! Anong awa sinasabi mo? Nakuha mo pa magmakaawa? Hindi ka dapat kaawaan. Kundi ang dapat sa'yo, patayin! Dahil isa kang aswang! Huwag, tay! Huwag niyo po akong patayin! Huwag po! Hindi po ako aswang! Mabilis na tumakbo si Ricky palabas ng bahay. Tinangka ko pa siyang sundan, pero dahil sa aking kalasingan ay nasalabid ang paa ko at natumba. Kaya hindi ko na siya nagawa pang habulin. Buisit! Natakasan ako ng aswang na yun Hindi ko man lang naiganti ang asawa ko. Pero may iba pang pagkakataon. Magkakaharap din kami ng halimaw na yun. Samantala, dahil sa takot ni Ricky, ay mabilis ang kanyang pagtakbo para makalayo sa bahay sa pag-aakalang nakasunod ako sa kanya. Nakasalubong niya ang kanyang lola na papauwi na rin ng sandaling yon galing sa paglalako ng bawang na inaangkat pa niya sa isang magsasakang kakilala. Oh, Ricky, apo! Ano nangyari sa'yo? Ba't tumatakbo ka at takot na takot ka? Si Itay po! Gusto po akong patayin! Inahabol niya po ako! Ano ka ba? Aba, talaga nasisiraan na ng ulong itay mo! May mga pasaka sa hita at braso Kagagawa ba niya yan? Opo, Lola! Pinag-aataw niya po akong kahoy! Papatayin na po ako ni tatay! Diyos Mia, halika sumama ka sa akin. Haharapin natin ang ama mo. Ayoko po, Lola! Ayoko po umuwi! Kayo na lang po umuwi sa bahay! Hindi nagawang pilitin ni nanay si Ricky, kundi tumakbo ito para tuluyang lumayo. Habang makikita sa kanyang muka ang matinding takot. Ricky! Ricky, bumalik ka rito, apo! Ricky! Ay, hindi na ako pinakinggan ng apo ko. Tuloy-tuloy na tumakbo papalayo. Kailangan ko na makauwi para makausap ang lecheng humito na yan. Nakahiga ako sa kamang kawayan nang dumating si Nanay Loling. Isang malakas na hampas ng walis tingting ang inihataw niya sa katawan ko. Walang hiya ka! Tom! Anong ginawa mo sa anak mo? Ano ba kayo, Nay? Nagkapahingang tao, storbo kayo Takot na nasalubong ko si Ricky. Ang sabi ng bata, ay gusto mo raw siyang patayin. Sus, naniwala naman kayo. Gumagawa lang ng kwentong pasaway na yun. Natututo na rin magsinungaling. Hindi nagsisinungaling ang apo ko. Alam ko totoo ang sinabi niya. Nay, galit ako sa batang yun. Pero hindi ko naman siguro gagawin patayin siya. Pinagtangkaan mo na ka, di ba? Nakita ko rin ang pasa niya sa hita at sa braso. Kalokohan yun. Then wala naman siya rito sa bahay na dumating ako. Kundi ang nakita ko nandito ay isang aswang. Pinasok ng aswang ang bahay natin. Ano bang aswang ang sinasabi mo, Humito?
Yung nakita ko, tinabutan ko dito sa bahay. Siyang papatayin ko. Pero nakatakas ang hayop eh. Malaki na yatang talaga ang tama sa utak mo. Hindi aswang ang anak mo. Siya ang gusto mong patayin. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Nay. Malala ka na, Hubito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa iyo. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sinabi sa akin ni nanay na hindi si Ricky ang nakita ko sa loob ng bahay, kundi isang aswang. Kung ganun pala, siya ang napagkamalan kong aswang at pinagtangkaan kong patayin. Ganun pa man, ay baliwala sa akin yon. Subalit lumipas ang magdamag. Hindi na umuwi ng bahay ang anak ko. Hanggang sa kinabukasan na yon. Umabot na ng tanghali, ay hindi pa rin siya nagpapakita sa amin. Kaya labis na ang pag-aalala ni nanay. Samantalang ako ay wala pa rin pakialam at hindi apektado kung hindi man umuwi ang anak ko. Nakita mo na? Ha? Nakita mo na itong ginawa mo, Hubito? Hindi na umuwi ang anak mo. Sos, uuwi rin yun. Paano pa siyang uuwi kung natatakot na sa'yo? Dahil sa kagaguhang ginawa mo. Nagpunta lang yun sa kaibigan niya. Makikita niyo bukas, babalik dito yun. Dati naman, kapag nagtatampo si Ricky, ay nagpapalipas ng gabi sa kanyang kaibigan. At kinabukasan ay uuwi rin ito. Pero lumipas ang kinabukasan at sumunod na araw ay hindi pa rin siya umuwi. Kaya ipinagtanong-tanong na ni nanay sa kung nasaan ang apo niya, pero wala pa rin makapagsabi kung saan ito nagpunta. Inutusan din ako ni nanay na hanapin ang anak ko. Umuo naman ako sa kanya, pero hindi ako nagsayang ng oras na hanapin siya. Hinayaan ko na lang na hindi na siya umuwi pa ng bahay. At dahil sa hindi pag-uwi ni Ricky, ay labis ang naging pangungulila ng nanay. Isinisi niya sa akin ang ginawang pag-alis ng kanyang apo. Kasalanan mo to, Hubito. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis ang apo ko. Kapag nagutom yun, uuwi rin yun, Nay. Kaya wag nga kayong masyado maging OA. Anong OA ang sinasabi mo? Palibasa kasi hindi ka nag-aalala sa anak mo. Wala kang pakialam sa kanya. Ito tandaan mo, Hubito. Kapag may masamang nangyari sa apo ko, ikaw ang mananagot, leche ka. Hindi kita mapapatawad. Nay, masyado lang siya mayabang. Akala yata niya ay kaya niya na nag-iisa lang siya at hindi niya na tayo kailangan. Hubito, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Ha? Mabait ang anak mo. Hindi siya mayabang gaya ng sinasabi mo. Natakot siya sa'yo dahil pinatangkaan mo siyang patayin. Hindi aalis dito sa bahay yon, kundi nalagay sa panganib ang buhay niya. Kaya lang ang nakalulungkot, sa mismong ama pa niya malalagay sa peligro ang buhay niya. Dapat nga ikaw na lang ang umalis dito at hindi ang apo ko, dahil mas may pakinabang siya kumpara sa'yo. Ikaw ang nagbibigay ng kamalasan dito sa bahay natin dahil makasarili ka, Hubito. Wala kang puso. Wala ka ng kwentang tao. Wala akong kargang alak ng mga sandaling yon na tinagtad ako ng sermon ni nanay. Lahat ng sinabi niya ay pumasok sa utak ko at tumagos yun sa damdamin ko. Masakit palang marinig na mas gusto pa ni nanay na ako na lang ang mawala. Marahil gusto na rin niyang mamatay na ako dahil sa ginawang pag-alis ni Ricky. Pero nasaan na nga kaya ang anak ko? Saan na kaya ito nagpunta? Unang pagkakataon yun na tila natauhan ako. Nakaramdam ako ng pag-aalala para sa aking anak. Nasundan pa ang pangyayaring yon ng isang panaginip. Sa aking panaginip ay nakita ko at nakausap ang namatay kong asawa na si Dorina. Sa aking panaginip na yon ay labis ang pag-iyak niya at nagagalit siya sa akin.
Masamang-masama ang loob niya at sinisisi ako sa pagkawala ng aming anak. Halos kasuklaman ako ni Dorina sa aking panaginip. Hindi ko matanggap na matindi ang galit sa akin ng pinakamamahal kong asawa. Masasakit ang binibitiwan niyang salita. Kaya nang magising ako, nanikip ang dibdib ko, lalo na't hindi ako kayang patawarin ng asawa ko sa aking panaginip. Mapapatawad niya lang daw ako kapag nagbalik na ang aming anak at walang masamang nangyari sa kanya. Panaginip man yun, pero pakiwari ko'y totoong-totoo. Posible yun nga rin ang nararamdaman ng asawa ko. Wala siyang katahimikan kung nasaan man siya. Naghihirap ang kalooban niya dahil sa akin, dahil nawawala ang anak namin. Alam ko kung gaano niya kamahal si Ricky nung nabubuhay pa siya. Nagawa nga niyang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang iligtas ang anak namin. Kaya nang makita ko si nanay ng araw na yon, ay kinausap ko siya. Isang bagay lang ang nasabi ko sa kanya. Nay, hahanapin ko po si Ricky. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Hubito? Ha? Hindi ka ba nilalagnat? Wala ka ba sakit? Wala po, Nay. Wala po akong sakit. Ano bang nakain mo? At bigla yata naisipan mong hanapin ang anak mo. Hindi na po importante yun. Saan mo naman siya hahanapin? Sige nga. Kung sino-sino na nga pinagtanungan natin. Kaya natatakot na rin ako. Bakit po, Nay? Bakit hindi na rin natin makita pa ang apo ko? Baka kung napano na siya. Baka naging biktima na siya ng aswang. Basta, Nay, hahanapin ko si Ricky. Gawin mo. At mawawala lamang ang nararamdaman kong galit sa'yo kapag naibalik mo na rito ang apo ko. Bagamat yun ang naging desisyon ko, ay malaking katanungan naman sa akin kung saan ko hahanapin si Ricky. Kung saan ba ako magsisimula. Naroon din ang pag-aalala na paano nga kung totoo ang sinabi ni nanay, baka naging biktima na ng aswang ang anak ko. Kapag totoo yun, tuluyan ang magagalit sa akin si inay. Hindi lang yun ang magiging masakit sa akin, kundi mawawala ng katahimikan ng kaluluwa ng aking asawa. Maaaring hindi rin niya ako patahimikin. Uusigin niya ako sa aking pagtulog. Magpapakita siya sa aking panaginip para iparamdam ang kanyang matinding pot at sisisihin niya ako sa nangyari sa aming anak. Kahit wala na si Dorina, ayokong sisihin ako ng kaluluwa ng aking asawa dahil hindi ko talaga kakayanin yon. Kaya kailangan kong humanap ng paraan at malaman kung paano ko magsisimula sa paghahanap sa aking anak. Nalaman ko ang isang mahusay na albularyong manghuhula na naninirahan sa may paanan ng bundok sa kabilang baryo. Dinayo ko siya upang humingi ng tulong. Mag-isa akong nagpunta doon. Hindi ko isinama si nanay. Sa pagpasok mo pa lamang sa aking kubo, ay ramdam ko na ang bigat ng kalooban mo, lalaki. Kailangan ko po ang tulong niyo, Apo Lauro. Gagawin mo ba ang bagay na to? Dahil nakukonsensya ka. Alam niyo po ang sadya ko? Oo naman. Sa unang hakbang mo pa lang, pagpasok ng lugar ko, ay nahulaan ko na kagad ang kailangan mo, Hubito. Pati pangalan ko? Nahulaan niyo? Kaya nga binansagan ako mahusay na manghuhula. Dahil nagagawa kong hulaan ang maraming bagay. Kung ganun tamang tao pa lang nilapitan ko. Oo. Pero huwag kang umasa na magagawa kong maging madali ang solusyon sa problema mo. Gusto ko ng katahimikan at huwag tuluyang sisihin ng mga taong pinahahalagan ko. Patay man o buhay. Sige. Magpatuloy ka sa gusto mong sabihin at makikinig ako sa'yo. Gusto kong malaman kung nasaan ang anak ko si Ricky. Ilang linggo na siya nawawala. Umalis siya na may takot sa akin. Dahil hindi ka naging mabuting ama sa kanya. Kinawawa mo ang anak mo. Sinisi sa maraming bagay na nangyari sa buhay mo. Talagang alam niyo po ang lahat.
Pero Apo Lauro, naging magulo lang po ang utak ko. Kung ganun, ano nais mong mangyari? Ang makita siya at makabalik sa bahay namin. Kalakip na nun. Ang pagtanggap mo sa kanya, tama ba? Alam kong hindi rin po yung magiging madali, Apo Lauro. Pero nakahanda po ako. Dahil kung di ka pa handang tanggapin siya, magsasayang lang tayo pareho ng oras. Magiging kawawa pa rin ng bata kung makakabalik man siya at makakaranas pa rin ng kaapihan at kalupitan mula sa kanyang apa. Sabi ko nga ho sa inyo, nakahanda ako at susubukan ko. Ngayon pa lang, ay pinagpapauna ko na sa'yo, Hubito. Hindi magiging madali ang gagawin mo para makita mo ang anak mo. Nasaan po si Ricky? Bakit di na po siya nakauwi pa? Dahil ayaw niyang umuwi. At isa pa, dahil sa mga pagkakataon to, ay hindi na rin siya malaya. Ho? Hindi malaya? Ano pong ibig niyo sabihin, Apo Lauro? Biyag ng kakatwag nilalang ang anak mo. Nasa kuta siya ng mga aswang. Mga aswang kurukuto ang may hawak kay Ricky. Ho? Aswang kurukuto? Oo, ang mga aswang na yun ang pumatay din sa asawa mo. Mga hayop sila. Talagang di nila ako tinitigilan ha. Una yung asawa ko. Ngayon naman ay yung anak ko. Mga demonyo talaga sila. Kaya gamitin mo ang galit mo sa mga aswang na yun para iligtas ang anak mo sa kanila at mabigyan din ng katanungan ang sinapit ng asawa mo. Apo Lauro, yun talaga ang gagawin ko. Pero pinagpapauna ko na sa'yo na hindi magiging madali ang gagawin mo, Hubito. Dahil hindi pangkaraniwang aswang ang mga kurukuto. Ano po bang uri sila ng aswang? Aswang na may anyo na katulad ng sa pusa. Kaya maaari din sila maging itim na pusa na makakasalubong sa daan. Nagagawa niyang maniktik sa nais niyang gawing biktima. Kaya doble ingat dahil may kakayahang makapanlin lang ang aswang na ito. Kahit na anong klaseng aswang pa siya, hindi ako natatakot sa kanya, Apo Lauro. Ang kailangan ko ngayon ay makita ang anak ko. Sana nga'y taos na sa puso mo ang plano mong yan, Hubito. Dahil kung hindi, ay maaari ka mabigo at maaari mong ikapahamak. Ganon din ang taong nais mong tulungan. Sigurado po ako, Apo Lauro. Ito na rin po ang paraan para makahingi ako ng tawad sa anak ko. Masaya akong marinig yan. Kaya nga lang sadyang mahihirapan kang iligtas ang anak mo. Isa pa, nararamdaman ko na may pinaplano ang mga aswang sa iyong anak. Meron silang nais gawin at gagamitin nila ang anak mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Apo? Hindi ko pa natitiyak kung ano yun. Dahil malabo pa sa isipan ko at hindi kayang malaman ng aking balintatawan tungkol sa plano ng mga kampon ng kadiliman na kumuha sa anak mo. Sa sinabi ni Apo Lauro ay lalo akong nag-alala. Kaya nararapat lamang na makuha ko na kagad ang anak ko. Hindi ako makakapayag na gamitin ng mga nilalang na yun si Ricky sa kung anumang masama nilang pinaplano. Saka, mahalagang mabawi ko ang anak ko dahil hindi yun makakabuti sa lahat. Lalo na sa kaluluwa ng aking asawa. Mananatiling naghihirap ang kalooban niya kung di ko may babalik sa bahay ang anak namin. Kaya maaaring hindi siya makarating sa lugar na dapat maging destinasyon ng kanyang kaluluwa. Mananatiling kaluluwang gala siya na hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kaya magiging kasalanan ko yon. Lalo kung hindi patatahimikin. At yun ang ayokong mangyari. Sa pag-uwi ko sa bahay ay agad kong sinabi kay nanay ang tungkol sa ipinaalam sa akin ni Apo Lauro. Kilala ni nanay si Apo Lauro. Kaya naniniwala rin siya dito na may basihan at katotohanan ang mga sinabi nito. Gagawin mo at sinabi ni Apo Lauro? Opo, Nay. Ang gusto ko yung magkaroon na rin ako ng katahimikan. Inuusig ka naman ang konsensya mo sa ginawa mo sa anak mo. Si Dorina po, Nay. Inuusig niya ako. Masamang-masama po ang loob niya sa akin. Paulit-ulit ko po siya nakapanaginipan. Ngayong alam mo na kung gaano kamahal ni Dorina ang anak mo. Kahit kaluluwa na siya,
at nasa kabilang buhay, ang anak mo pa rin ang nasa isip niya. Wala pa sa kabilang buhay ang asawa ko, Nay. Kaya nga gagawin ko ang lahat para hindi siya mahirapang makarating doon. Paano mo nasabing nahihirapan siyang makarating doon? Dahil sa pag-aalala kay Ricky. Ayaw pa niyang iwan ang anak niya hanggat hindi mabuti ang kalagayan nito. Nakita mo na. Ikaw ay kagagawan kung bakit naantala ang pagpunta ni Dorina sa kabilang buhay. Kaya nga babawi ako at gagawin ko ang lahat para sa asawa ko. Dahil ayokong inuusig niya ako sa aking panaginip. Maigi naman at habang maaga ay natauhan ka na, Hubito. Kaya gagawin ko po ang lahat para makita ang anak ko. Tutulog ako sa iyo, Hubito. Hindi po, Nay, kaya ko na to. Saka akong dahilan ng problema. Umalis ang anak ko dahil sa akin. Kaya ako ang gagawa ng paraan para maibalik siya rito sa bahay. Sapagkat hindi nga magiging madali ang magiging mission ko. Kaya naman, dapat kong balikan ang bagay na dati itinabi ko na. Kahit inisip ko nun na wala na itong pakinabang dahil nga wala itong nagawa para iligtas ang asawa ko sa pananalasa ng aswang. Kaya muli kong hinukay ang mutya ng bawang na ibinaon ko malapit sa isang malaking bato sa aking taniman. Bukod sa proteksyon laban sa kulam at barang, ang mutya ng bawang ay may dala ring swerte. Subalit kapag di nagamit ng tama, ay kamalasan ang hatid. Pinalalakas din ng mutya ng bawang ang loob ng taong nagtataglay nito. Nagiging matapang para humarap sa mga kalaban o anumang kampo ng kadiliman. Ang bisa ng mutya ng bawang ay agad nagpapagaling o nagbibigay ng lunas sa sugat na nilikha ng kahit na anong uri ng maligno at aswang. Kaya magiging mabisang proteksyon ko ang mutyang ito para sa aking magiging misyon. Inihanda ko na rin ang gulok na ginagamit ko sa pagsasaka ng bawang para maging sandata. Pagkaraan kong maihanda ang mga kakailanganin ko ay isang bagay na lang ang dapat kong malaman. Yun ay kung saan nga ba dinala ng aswang na Kurukuto ang anak ko. Ang katanungang yun sa isipan ko ay nakatakda palang masagot ng gabing yun. Malalim na ang gabi at handa na akong matulog nang makarinig ako ng ingay ng pusa. Hindi pangkaraniwan ang huni ng pusang yon. Isang bagay ang agad na pumasok sa isip ko. Ang aswang na Kurukuto. Posibleng nandito ang isang kauri nila at nasa anyo ng isang pusa. Maaari may nakapagsabi sa kanila ng magiging misyon ko. Lumabas ako ng bahay habang mahimbing na natutulog noon si nanay at ayoko na siyang abalahin pa. Kinuha ko muna ang aking hinasang gulok. Samantalang ang mutya naman ng bawang ay hindi ko niya inalis at laging nasa katawan. Nakalagay yon sa isang bahagi ng suot kong pantalon. Nakita ko ang itim na pusa nang lumabas ako ng bahay. Humarap ito sa akin na tila may paghahanda. Malakas ang kutob kong ito na nga ang aswang na Kurukuto. Umangil ang pusa nang makita ako, lalo na nang iniumang ko sa kanya ang aking hawak na gulok. Wala naman akong nakitang pagbabago sa anyo ng pusa, pero nang makalingat ako ay bigla itong umatake sa akin. Maigi na lang at agad ko yung napansin. Kaya bago pa ako makalmot ng itim na pusa ay naihataw ko na sa kanya ang aking hawak na gulok. Hindi ko napuruan ng pusa, subalit tinamaan ko ang kanyang buntot at naputol yun. Malakas ang pagkakaangil ng itim na pusa sa pagkakaputol ng kanyang buntot. Gumagalaw-galaw pa ang bahagi ng buntot na naputol. Lalapitan ko pa sana ang pusang itim para tagain at tiyakin ng kamatayan. Pero tumakbo na ito ng mabilis para iligtas ang kanyang sarili. Samantala, ang kaputol na buntot ng pusa ay tila uod na kumikiwal-kiwal. Kahit hiwalay na ito sa katawan, ay tila meron pa rin itong buhay. Kinuha ko yon dahil malaki ang kutob kong may paggagamitan ako nun. Kaya kinabukasan ay ipinakita ko kay nanay ang tungkol sa buntot ng pusa na naputol ko. Tama ka, anak. Mapapakinabangan mo nga ang kaputol ng buntot ng pusa.
Paano ko po ito gagamitin, Nay? Ang buntot ng pusa ang maghahatid sa iyo sa lugar kung nasa ng iba pang mga kurukuto. Sa kinaroroonan ng aking apo. Kaya nang sumunod na araw ay nagpasya akong magtungo sa gubat kung saan ay posibleng pinamumugaran ng mga aswang na kurukuto. Kailangan ko na ring malaman kung saan ang lugar nila dahil maaaring nagpapalakas lamang ang mga ito at sa mga darating na araw ay magdadala ng kaguluhan sa aming baryo. Tama nga ang sinabi ni Nanay dahil tuloy-tuloy lang ang ginagawa kong paglalakad. Tila hindi ako naliligaw at itinuturo ng putol na buntot ng pusa ang daan na dapat kong bagtasin. Kaya lamang ay tila nagsisimula na ring magbigay ng hindi kaaya-ayang amoy ang buntot ng pusa. Kaya dapat ko na ring malaman ang pakay kong lugar bago pa ang ganap na pagkabulok nito at hindi ko nakayanin pa ang amoy. Nang nasa gitna na ako ng gubat habang hawak ko ang kaputol ng buntot ng pusa na nakalagay sa isang maliit na net, ay nagulat na lamang ako nang biglang may humarang sa akin na isang bayawak. Abat, mukhang kung ano-anong hayop ang makakainkwento ko dito sa gubat Anak ng putya, talagang dumidila-dila pa ang bayawak na to. Manda ka sa akin. Inihanda ko ang aking hawak na gulok dahil tila ibig na akong atakihin ng bayawak. Subalit laking gulat ko nang bigla itong lumundag sabay sakmal sa kaputol na buntot ng pusa. Saka nagmamadaling kumaripas ng takbo papalayo. Noon ko pa lamang naintindihan na hindi naman pala ako ang nais ng bayawak na yon, kundi ang kaputol na buntot ng pusa na may kakaiba ng amoy. Kaya lamang sa pagkawala ng kaputol ng buntot ng pusa ay baka hindi na ako makarating sa pakay kong lugar at maligaw ako. Dahil ilang oras na din ang aking paglalakad nang makaramdam ako ng pagod. Kaya naupo na muna ako sa isang malaking bato na naroon. Malapad ang bato na maaaring higaan, kaya iniunat ko na rin doon ang aking likod. Bahagya ako napapikit at hindi ko maalala kung nakaidlip ba ako. Pero nang napasulyap ako sa orasan na nasa aking bisig, ay tila 2 oras na pala ang nakalipas mula nang ilapat ko ang likod ko sa malapad na bato. Nakatulog pala ako. Kailangan ko nang ipagpatuloy ang paglalakad ko. Mukhang nasa tamang lugar na ako papunta sa kuta ng kurukuto. Babangon na sana ako ng pagkakataong yon nang maramdaman kong may mga yabag mula sa aking likuran. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita ko ang nasa aking likuran. Dahil ang anak kong si Ricky yon. Nagulat din siya nang makita niya ako. Ricky! Ricky, anak! Salip na lumapit siya sa akin, ay bigla pa itong tumakbo papalayo. Kaya ang ginawa ko ay agad ko siyang sinundan. Mabilis ang kanyang pagtakbo. Hindi ko alam kung natatakot ba siya sa akin. Tila sanay siya sa kasukalan at pagsuot sa mga makakapal na damo upang makalayo sa akin. Ipinagpatuloy ko naman ang aking pagtakbo habang tinatawag ko siya. Kaya lang, hindi pa rin niya ako pinapansin na tila wala rin siyang naririnig. Hanggang sa makita ko na nakarating siya sa lugar na may malalaking tipak na bato na tila may lagusan sa pagitan. Bigla itong nawala at ako naman ay napahinto habang nakamasid sa lugar kung saan biglang nawala ang anak ko. Sa kaya siya nagpunta? Ang sabi ni Apo Lauro ay biyag siya ng mga aswang na kurukuto. Pero kung biyag siya, bakit nakita ko siyang gumagala-gala dito sa gubat? Saan kaya siya rito nagtago? Paano kaya siya makikita ulit? Bagamat may pagtataka at nakakaramdam ako ng kaba sa pagkakataong yon, ay bahagya akong lumapit sa malalaking bato na mayroong lagusan. Baka sakaling biglang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan ang anak ko. Saglit akong nag-antabay ng sunod na mangyayari hanggang mapansin ko ang anino na papalabas mula sa batong lagusan. Buong akala ko'y si Ricky yun, subalit ang nakita ko ay isang pusang itim. Lumikha ng ingay ang itim na pusa habang nakatingin sa akin. Kakaiba ang tingin nito.
Naalala ko ang bilin sa akin ni Apo Lauro. Siguro nasa tamang lugar na ako. Lupain na to ng mga aswang na kurukuto. At ang pusang itim na nakikita ko ngayon ay posibleng isang aswang. Kaya inihanda ko ang dala kong gulok. Ano mang oras ay maaari akong mapalaban dahil aatakihin ako ng itim na pusa. Pero bago pa niya gawin yon, ay uunahan ko na siya. Inihanda ko ang hawak kong gulok at agad kong sinugod ang itim na pusa. Nakaiwas ito sa aking ginawang pag-atake, pero nakita ko sa mukha ng pusa ang galit at kasamang pag-angil. Muli ay inatake ko ito para tiyakin na tatamaan ko ng hawak kong gulok. Kaya lamang ay mabilis itong nakatalon. Ang kanyang pagtalon ay patungo sa akin. Gamit ang aking isang braso ay iniharang ko yon sa aking muka upang hindi ito dumamba sa mukha ko. Kaya naman nakalmot ang braso ko ng matatalas nitong kuko. Lumikha yon ng mahabang hiwa at lumabas ang dugo. Malalim ang nalikang sugat dahil sa kalmot ng itim na pusa. Pagkaraan akong sakta ng pusa ay umakyat ito sa mas mataas na bahagi ng malalaking bato. Ramdam ko ang hapdi ng sugat, pero nawala ang aking pag-aalala nang maalala ko ang mutya ng bawang na nasa aking katawan. Kaya agad akong umusal ng orasyon at kasunod nun ay ang unti-unting paghilom ng sugat sa braso ko. Nawala ang aking pangamba nang makita kong tila walang nangyari. Bumalik sa dati ang aking braso na kanina lamang ay may malalim na sugat at dumudugo. Maaasahan ka talaga, mutya. Di pa rin niya ako nagagawang biguin. Salamat sa mutya ng bawang. Waring naramdaman naman ng itim na pusa na tila walang nangyari sa akin dahil wala akong iniindang sakit sa katawan. Narinig ko ang malakas na ngiyaw ng pusa na tila ba merong tinatawag. Saglit pa ay naramdaman ko ang paglabas ng iba pang pusa mula sa lagusan na nasa pagitan ng malalaking bato. Tumawag ng kasama ng pusang umatake sa akin kanina. Sila na nga ang mga aswang na kurukuto. Pero anong gagawin nila sa akin? Bakit sama-sama sila lumalabas mula sa pinagtataguan nila? Tsaka, nasan ba ang anak ko? Maraming katanungan ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling yon. Pero ang pinakamahalaga doon ay malaman ko kung nasan si Ricky. Bigla akong nagtaka at nakaramdam ng pagkabahala nang makita kong kumilos ang mga itim na pusa papalapit sa akin. Kaya naging alerto ko dahil alam kong meron silang binabalak. Posibleng sugurin nila ako ng sabay-sabay. Kaya ang ginawa ko na lamang ay bigla kong tumakbo papalayo. Pero naramdaman kong nakasunod sa akin ang mga itim na pusa. Mabilis ang ginawa kong pagtakbo, subalit nakasunod sila sa akin. Dahil nga mahirap tumakbo sa madamo at masukal na lugar, kaya sumabit ang paa ko sa mga nagkalat na sanga ng kahoy. Nawalan ako ng balanse at nadapa. Bumagsak ang katawan ko sa damuhan. Nagmamadali namang lumapit sa akin ang mga pusang itim na pinaikutan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Tatanggapin ko na lang ba ang pag-atake sa akin ng mga pusa o magagawa ko pa ba silang harapin? Habang napapaikutan ako ng mga pusa, ay nakita ko ang isang paru-paro na biglang lumipad papalapit sa akin. Nagulat ang mga pusa sa pagdating ng paru-paro na may maganda at kakaibang kulay. Kung kanina ay lumapit sa akin ng mga pusa, pero sa biglang pagdating ng malaking paru-paro, ay bigla silang naging alisto at ang atensyon ay napunta sa paru-paro. Saka sabay-sabay nilang sinunggaban ang insekto. Subalit agad itong nakalipad. Kasabay ng ginawang pagkampay ng pakpak ng paru-paro, ay may tila pulbos na lumabas sa pakpak nito at kumalat sa hangin. Bumagsak ang mga tila puting pulbos sa mga pusa. Hindi magkandamayaw ang mga pusa sa pagpisik ng katawan upang alisin ang pulbos. Wari hindi rin mainam sa pakiramdam nila ang mga pulbos na yon. At dahil sa pangyayaring yon, ay tila takot ang mga pusa na tumakbong papalayo, pabalik sa mga batong lagusan. Nakita ko na naging kampante ang paru-paro nang makaalis sa mga pusa. Dumapo yun sa isang halaman na malapit sa akin. Ganun na lamang ang gulat at pagtataka ko
ng amparo-paro ay biglang naging usok at ang usok na yun ay bumuo ng isang imahe at naging isang magandang babae. Sino ka? Huwag mong sabihin natatakot ka sa akin. Sa ganda kong ito, katatakutan mo? Oo, alam ko maganda ka. Pero, sino ka ba? Hindi mo ba nakita? Ako ang paro-paro kanina. Oo, alam ko. Isa ka bang engkantada? Mismo. At Mariposa ang pangalan ko. Nakita ko kanina ang ginawa mo dun sa mga pusa na aatake sana sa akin. Salamat sa pagdating mo. Iniligtas mo ako sa mga pusang yun. Mahal na engkantada. At hindi sila basta mga pusa lamang, kundi mga kinatatakutang nilalang dito sa gubat. Sila ang mga aswang mula sa lahing kurukuto. Alam ko yung Mala Diwata, kaya nga natakot ako para sa buhay ko kanina. Alam mo palang may mga aswang dito sa gubat, pero bakit pinili mo pa rin na magpunta dito? Hubito po ang pangalan ko. Ano ba sadya mo rito sa gubat, Hubito? Hindi ka pupunta rito at itataya ang sarili mo sa panganib kung wala kang mabigat na dahilan. May hinahanap ako at gusto kong iligtas siya. Ayon kasi sa hula, ay bihag siya ng mga kurukuto. Bihag siya ng nilalang na mahigpit namin kaaway? Ano? Kaaway niyo mga kurukuto? Oo. Dahil sila ang pumapatay sa mga kauri ko kapag nasaan niyo kami ng pagiging paro-paro. Samantalang, nasaan niyo naman ang pagiging itim na pusa ang mga kurukuto. Kung ganun pala'y matutulungan mo ko. May tuturo mo sa akin kung saan sa mga lagusan sila naglulungga. Para ano, Hubito? Para iligtas ang anak ko, Mala Diwata. Dahil ayon sa hula, biyag siya ng mga kurukuto. Walang nakababatid sa amin na may bata pala silang biyag. Kawawa naman ang batang yon. Tsak na may masama silang binabalak sa iyong anak. Kaya nga kailangan ko malaman kung saan ang kuta nila para mailigtas ko sa kamay nila ang anak ko. Dahil mabuti ang layunin mo, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Talaga? Salamat. Maraming salamat talaga, Mala Diwatang Mariposa. Nagkaroon tuloy ako ng pag-asa at lakas ng loob. Kaya lamang ay may kondisyon ako bago ko gawin ang pagtulong sa'yo. Anong kondisyon? Kung kaya ko, hindi ako magdadalawang isip na ibigay yun sa'yo. Kinabahan ako sa kondisyong nais ng engkantadang kausap ko. Paano kung hindi ko kayang ibigay? Ano ang gagawin ko? Kailangan ko munang malaman kung papayag ka ba sa kondisyon kong hinihingi. Hindi pa sinasabi sa akin kung anong kondisyon, Mariposa. Hindi ko maaaring sabihin dahil ang kailangan ko muna ay malaman kung papayag ka. Mahirap para sa akin ang sumagot kung payag ako o hindi. Samantalang hindi pa niya sinasabi ang kondisyon. Kaya lamang, yun ang nais niyang mangyari. Mauuna ang sagot ko bago ang kondisyon. Kaya hindi agad ako makapagsalita. Naguguluhan ako kung ano ba ang dapat kong isagot. Subalit naisip ko na matutulungan niya ako para makuha ko sa kamay ng aswang ang anak ko. Kaya para sa kaligtasan ni Ricky, ay kailangan ko magpasya. Kaya pikit mata at tila may bumabara sa lalamunan ko na sumagat ako sa tanong kanina ni Mariposa. Oo, Mariposa. Pumapayag na ako. Salamat kung ganun. Maraming salamat sa pagpayag mo, Hubito. Maaari ko na ba malaman ang kondisyon na sinasabi mo? Kapalit ng tulong na ibibigay mo sa akin para mailigtas ko ang anak ko? Ang totoo, Hubito, ay mapalad ka. Napakapalad mo dahil bihira lamang ang taong nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Ano ba yung, Mariposa? Gusto kong malaman ang kondisyon. Kailangan sipingin mo ang aming reyna pagkatapos kitang tulungan at matapos ang misyon mo. Muntik na akong mabulunan ng sarili kong laway sa aking narinig na sinabi ni Mariposa.
Teka, sandali lang Mariposa. Joke ba yan? Nagbibiro ka ba o prank yan? Totoo ang sinasabi ko, Vito. At dahil pumayag ka na, ay hindi mo na mababawi yun. Pero, Mariposa, ano kasi? Tapos na ang usapang ito. Ang pagpayag mo ay tapos na rin at dapat mong tuparin. Dahil kung sisira ka sa kagustuhan, ay maaari mo yung ikapahamak. Maging ng iyong anak. Natigilan ako sa sinabi ni Mariposa. Ano pang magiging silbi ng pagliligtas ko sa anak ko kung mapapahamak lang naman pala siya at maging ako kung di ko tutuparin ang kondisyon. Siguro naman, ay malinaw na sa iyo ang lahat. Pero bakit ganun? Bakit kailangan kong sipingan ang reyna nyo? Dahil kailangan namin magparami nang uubos na ang aming lahi dahil sa mga aswang na kurukuto na umuubos sa amin. At kung walang mga bagong isisilang, ay tuluyan ang mawawala ang lahi ng mga katulad naming paro-paro. Bakit ako? Dahil may kakaiba kang katangian na nakita ko. Ang katapangan mo at pagmamahal sa iyong anak. Isa pa, ramdam kong wala ka na ring asawa, kaya walang magiging problema. Walang batas ng tao na malalabag at ganun din sa aming batas. Sige na. Oo na, payag na ako. Gagawin ko ang kondisyon mo. Pero dapat, tiyakin nyo na matutulungan mo ako, ha? Walang problema. May isang salita ang katulad namin mga engkantada. Hindi kami maaaring sumira dahil magiging malaking kasalanan yun. Nasisira sa aming lahi. Sige na. Kailangan ko na ngayon ng tulong mo para matagpuan ko na ang atak ko at mailigtas siya. Inilahad ni Mariposa ang kanyang palad. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang kulay gintong punyal na nagsabog pa ng kakaibang liwanag sa paligid. Nanlaki ang mga mata ko sa punyal na lumitaw sa kamay ng engkantada. Dahil alam kong purong ginto yun at sa mundo ko ay may katumbasyon na napakalaking halaga. Para ba sa akin ang punyal na yan? Oo, Vito. Ang gintong punyal na yan ang gagamitin mo sandata para sa iyong misyon. Sigurado ka? Bakit? Pinagdududahan mo ba ang kapangyarihan ng gintong punyal? Hindi lang ako makapaniwala sa nakikita ko. Sige na, kunin mo na ang punyal para maniwala kang sa'yo na yan at magagamit mo yan laban sa mga aswang na kurukuto. Dahan-dahan kong hinawakan ng punyal na ibinigay sa akin ng mahiwagang engkantada. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman ko. Saglit kong nakalimutan ang katumbas na kondisyon ng gintong punyal na nasa aking mga kamay. Pinagmamasdan kong mabuti ang gintong patalim. Titig na titig dun ang mga mata ko. Nang itaas ko ang aking ulo para sana kausapin ang engkantada, ay wala na ito. Nawala siyang bigla. Bigla na lang nawala pagkakuha ko ng punyal. Wala na ang engkantada sa aking paningin. Subalit narinig ko ang kanyang huling sinabi. Babalik ako at magpapakitang uli sa iyo, Vito, kung kinakailangan at para din sa kondisyon. Sa narinig kong yun, ay napabuntong hininga ko ng malalim. Talagang napasubo ako sa isang kasunduan. Hindi ko alam kung ano bang mangyayari at kung ano ang itsura ng reyna na sinasabi ni Mariposa. Pero kung ang anyo ni Mariposa ang magiging basihan, tsak maganda rin ang sinasabi niyang reyna, ang isipin ko ang tungkol doon ay bigla ko nasiyahan at nagkaroon ng interes na dumating ang sandaling yon. Natatawa at may kaba akong isipin ang ganung bagay nang may marinig akong sigaw ng bata. Pamilyar sa akin ang boses nun. Tila nahihirapan at nagmamakaawa. Alam kong boses yon ng aking anak. Ang anak ko! Siya sumisigaw na hina at humihingi ng tulong! Nasa panganib ang anak ko! Agad kong isiniksik ang aking tagiliran kasama ang gulok, ang gintong punyal na ibinigay sa akin ni Mariposa. Saka ko tumakbo papunta sa lugar kung saan ko narinig ang boses ni Ricky. Ricky anak! Nariyan na ako! Tutulungan kita! Ililigtas kita sa kamay ng mga aswang na kurukuto!
Sa lagusang bato na kanina ay pinuntahan ko, doon nagmumula ang sigaw at pagmamakaawa ng aking anak. Naririnig ko siya pero hindi ko alam kung saan gawin roon. Kaya sumigaw rin ako sa pagbabaka sakaling marinig niya. Ricky! Ricky, nasan ka? Andito ang tatay mo! Tutulungan kita! Ricky! Paulit-ulit akong sumigaw, subalit tila hindi naman ako naririnig. Kaya ang ginawa ko na lang ay nakiramdam. Subalit alam ko nasa malapit lang ang kinaroroonan ng anak ko. Habang nakikiramdam ako, ay nakarinig ako ng kaluskos sa gawing likuran ko na tila meron tumatakbo. Agad akong lumingon doon. Nakita ko ang isang bata. Pamilyar ang kanyang galaw. Ang anak kong si Ricky. Siya ang batang yon. Ang anak ko! Siya yun! Tatakbo na sana ako para lapitan siya dahil natatanaw ko siya na naghihintay sa akin. Pero napaisip ako dahil kanina lang ay narinig kong nakikiusap siya at tumihingi ng tulong. Kaya lamang bakit ngayong natatanaw ko siya ay tila wala naman masamang nangyayari sa kanya. Walang sino mang kasama at mukhang hindi naman siya sinasaktan. Kaya naguluhan ako at talagang nagtataka. Ano ba nangyayari? Bakit ganun? Bakit iba ang narinig ko kanina sa nakikita ko ngayon? Pinaglalaroan ba ako ng aswang na kurukuto? Bahagi ba to ng kanilang plano? Nagagamitin nila ang anak ko sa kanilang masamang gagawin? Para guluhin at linlangin ako? Dahil nais kong makausap si Ricky, kaya nagpasya akong lapitan siya. Mabilis ang bawat hakbang ko papalapit. Tanaw ko ang anak ko at hindi naman umaalis sa lugar na kanyang kinaroroonan. Kaya lalo kong binilisan ang aking paghakbang. Subalit nang malapit na ako sa kinatatayuan niya, ay biglang may lumitaw na 2 pusang itim sa magkabila ang panig. Alam kong hindi yung pangkaraniwang pusa lamang. Kaya agad akong naging alerto sa maaari nilang gawin. Bago pa ako nakakilos, ay kitang-kita ng 2 kong mga mata ang biglang pagbabago ng anyo ng 2 itim na pusa. Lumaki ang mga ito at tumayo gamit ang 2 paa. Naging nakakatakot na aswang na itim ang kulay. Mukhang pusa, subalit mas matatalim ang kanilang pangil. Matutulis din ang kanilang mga balahibo at ang kanilang kuko. Napaurong ako, subalit andun ang paghahanda. Napansin kong nakatayo lang at walang ginagawa ang anak kong si Ricky. Subalit nahihiwagaan ako sa kanyang itsura. Biglang umatake sa akin ang isa sa aswang na kurukuto. Nahagip ng kanyang pag-atake ang aking braso. Subalit hindi ko yun ininda, lalo na taglay ko ang mutya ng bawang na makapagpapagaling ng kahit na anong sugat. Talagang ginagalit niyo ako ha? Akala niyo yata ay hindi ko kayo lalabanan ng sabayan? Kaya maigpit kong hinawakan ng gintong punyal na bigay ng engkantada. Kakailanganin ko to. Buo ang loob ko na kaya kong talunin ang 2 aswang na kurukuto na nasa harap ko. Sa muling pag-atake ng aswang, ay sinabayan ko na siya. Mariin kong ibinaon sa kanyang katawan ang gintong punyal. Umigik ang aswang at agad nahirapang huminga dahil naibaon ko ng malalim ang punyal sa kanyang leeg. Nagkakakawag pa ito at agad na nalagutan ng hininga. Kitang-kita ng isa pang aswang ang pangyayaring yon. Kaya hindi siya nag-aksaya ng oras na ako'y daluhungin. Buong akala ko ay aatakihin ako sa katawan gamit ang kanyang matutulis na kuko. Kaya lamang, hindi yun ang kanyang ginawa, kundi ang paa ko at binti ang kanyang sinakmal. Ah! Hayop kang aswang kang binti ko! Bitiwan mo ang binti ko! Maigpit ang pagkakahawak at nakabaon pa sa aking binti ang matutulis nitong kuko. Kahit na anong pagpag ko ay hindi matanggal ang pagkakakapit nito. Hawak ko ang punyal, subalit nahihirapan akong saksakin ito dahil malakas din ang kurukuto. Kaya naman nabuwal din ako. Sa pagkakabuwal ko ay nagkaroon ng pagkakataon ng aswang para atakihin ako. Kaya nagpambuno kami habang humahanap ako ng pagkakataon para isaksak sa katawan niya ang gintong punyal. Samantalang habang nagpapambuno kami at nagpapagulong-gulong sa lupa, ay hindi inaasahang tumama ang hawak kong punyal sa isang bato, kaya nabitiwan ko ito. Ah!
Wala na sa kamay ko ang punyal. Delikado na to. Malakas ang kabang naramdaman ko dahil nga nabitiwan ko ang punyal. Subalit ganoon na lang ang gulat ko nang ang gintong punyal ay gumalaw at lumutang sa ere. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong umikot-ikot ito sa ere para kumuha ng puwersa. At saka mabilis na tinumbok nito ang katawan ng kurukuto at bumaon sa likuran ng aswang ang punyal. Napasigaw ng malakas ang aswang. Kumawala ito sa pagkakahawak sa akin para pilit na alisin sa kanyang likuran ang nakatarak na gintong patalim. Dahil sa gawing likuran ito ay nahirapan ang aswang na alisin ito dahil hindi niya abot hanggang unti-unti itong manhina at nabuwal. Hindi na yata gumagalaw ang aswang. Patay na siya. Lumapit ako sa nakadapang aswang at hinawakan ko ang punyal na nakabaon sa kanyang likuran. Hinugot ko yun at agad namang natanggal. Pinakiramdaman ko ang kurukuto kaya natiyak kong wala na itong buhay. Subalit ganoon na lang ang pagtataka ko dahil sa pagkamatay ng dalawang aswang ay nakita ko ang matinding galit sa mata ni Ricky. Hindi niya nagustuhan ang mga nangyari. Hawak niya ang isang kaputol na kahoy at hinampas niya yun sa akin. Walang iya ka! Akong papatay sa'yo! Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun sa anak ko. Bakit naging bayolente siya at ikinagalit pa niya ang nangyari sa mga aswang na umatake sa akin. Ricky anak! Ba't ka ba nagkakaganyan? Ako to ang tatay mo! Anong ginagawa mo? Papatayin kita! Dahil pinatay mo sila! Masasama sila anak! Kaya dapat lang silang mamatay! Hindi narinig ni Ricky ang mga sinabi ko. Kundi, nagpatuloy siya sa pag-atake sa akin. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin dahil hindi ko kayang patulan ng anak ko. Paano ko siya haharapin kung ang hangad ko nga ay ang kaligtasan niya? Kaya isang bagay lang ang pumasok sa isipan ko. May hindi magandang nangyayari kay Ricky. Posibleng nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng mga kurukuto. Kaya hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil hindi rin niya ako nakikilala. Muling sumugod sa akin si Ricky. Pilit ko na lang iniwasan ang kanyang ginagawa dahil ayokong saktan siya. Subalit nang mapagod ito, ay iniwan na lang niya ako ng tuluyan. Sinundan ko siya kaya lamang mabilis siyang tumakbo na hindi normal sa gaya niya. Hanggang sa hindi ko na siya nakita pa. Bigla itong nawala nang pumasok sa matataas na damo. Hindi ko alam ang mga sumunod na pangyayari. Pero ramdam kong nagsisimula na akong paglaruan ng mga aswang na kurukuto at ginagamit nila laban sa akin. Ang anak ko. Hindi ako maaaring umalis ng gubat na yon. Nabigo sa aking misyon. Kaya dapat ko yung ipagpatuloy. Susundan ko na sana si Ricky para hanapin ito nang biglang lumitaw mula sa kung saan ang malaking paro-paro at dumapo ito sa halaman at nagbago ng anyo. Naging si Mariposa. Mariposa, nagpakita ka sa akin. May kailangan ka ba? Ikaw ang may kailangan sa akin, Hubito. Pero, hindi naman kita hinahanap. Alam ko. Pero meron akong dapat na ipaalam tungkol sa iyong misyon. Ang totoo, nahihirapan ako. Lalo na't ginagamit nila ang anak ko para nilangin ako. Tama ka. Dahil pinapasunod ka nila sa lugar na kung saan ay malalagay ka sa peligro. Anong ibig mo sabihin, Mariposa? Pinasusundan nila sa iyong anak mo. Maaari mong gawin yon. Pero doblehin mo ang pag-iingat. Dahil ang ginagawa nilang paggamit sa anak mo para sundan siya ay isang patibong. Kapag nahulog ka sa patibong, ay hindi mo na maililigtas si Ricky. At maging ikaw ay tuluyan na rin mapapahamak. Pero hawak kong ginito ang punyal na binigay mo. Alam ko mabisang sandata to laban sa mga aswang na bumiyag sa anak ko. Oo, tama ka. Mabisa ng sandata yan laban sa kanila. Pero ibang usapan kapag nahulog ka sa kanilang patibong. Kaya maging maingat ka. Isa pa, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Maaaring niririnlang lang ang paningin mo. Kaya huwag ka magpapadaya sa iyong nakikita. Hindi ko ganap na maintindihan ang sinabi ni Mariposa.
Subalit naging babala sa akin yon para mag-ingat ako, ay biglang naging usok ang engkantada. Nang ganap nang mawala si Mariposa, ay muli kong nakita ang tumatakbong si Ricky. Lumitaw na naman ang anak ko ah. Ano ba talaga nangyayari? Bakit pinaglalaruan ako ng anak ko? Pero sinabi sa akin ni Mariposa na hindi ako dapat maniwala sa nakikita ko. Kaya lang, paano ko ililigtas at matutulungan ang anak ko? Minsan pa, tumakbo papalayo ang anak ko. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang sundan siya dahil nais kong malaman kung saan ba niya ako dadalhin at kung anong meron sa lugar na kanyang pupuntahan. Ang kailangan ko lang ay maging maingat dahil sa patibong napakana ng mga aswang na kurukuto. Muli ay nagtago sa damuhan si Ricky, kaya iginala ko ang aking mga mata. Kaya lang ay bigla siyang lumitaw mula sa aking likuran. At nang makita ko siya ay may hawak siyang isang uri ng patalim at handa kong atakihin. Maigi na lamang ay agad akong nakaiwas. Ano ba nangyayari sa'yo, Ricky? Papatayin mo ba ako? Dapat kang mamatay! Alam ko may naging kasalanan ako sa'yo, anak. Pero mag-usap tayo. Kaya nga ako narito sa gubat ay para hanapin ka at iwi ka na sa bahay. Miss ka na ng lola mo. Marami rin tayong dapat pag-usapan. At pinagsisisiyan ko na ang lahat. Nais kong magkaroon na ng kapayapaan ng kaluluwa ng nanay mo. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Makinig ka sa akin, anak. Hindi dapat umabot sa ganito ang lahat na magkakasakitan pa tayo. Kailangan mawala ka na. Ako ang tatay mo, anak. Hindi kita nakikilala. Kasabay ng sinabi ni Ricky, ay muli niya akong inatake. Handa niya akong patayin at ibaon sa katawan ko ang patalim na hawak niya. Talagang wala na siya sa tamang wisyo, kaya ang tanging magagawa ko na lamang ay umiwas. Dahil hindi ako maaaring lumaban sa kanya ng sabayan. Maaaring magkasakitan kaming dalawa. Mapapatay niya ako o siya ang mapapatay ko. Ang kailangan ko'y maibalik ang nawawalang pagkatao ng anak ko. Dapat bumalik ang kanyang wisyo para maalala niya ang lahat at makilala niya ako. Isang bagay yon na hindi ko alam kung paano ko gagawin ng mga sandaling yon. Kinuha ko sa pagkakasuksok sa aking bewang ang gintong punyal na ibinigay sa akin ni Mariposa. Gagamitin ko yon para kontrahin ang pagsalakay sa akin ni Ricky. Bagamat buong pag-iingat kong ginawa para hindi ko siya magawang saktan. Subalit dahil maraming sagabal sa lugar na aming kinaroroonan, ay nasabit ang paa niya sa nagkalat na putol na sanga, kaya natumba ito. Dahil hindi pa ganap na sumasapit ang dilim ng pagkakataong yon, ay nakita ko sa makintab na talim ng hawak kong gintong punyal ang refleksyon ni Ricky. Ha? May mali. Hindi ako maaaring dayain ng paningin ko. Bakit ganun? Iba ang refleksyon ni Ricky sa talim ng punyal na bigay sa akin ng engkantada. Dahil hindi ako maaaring magkamali, anyo ng isang aswang na kurukuto ang nakikita ko sa talim ng punyal at hindi refleksyon ng anak ko. Naalala ko bigla ang nabanggit ng engkantada na hindi ako dapat maniwala sa nakikita ng aking mata. Binisto ng punyal ang tunay na anyo ng batang inakala kong anak ko. Kaya agad akong sumugod sa kinaroroonan nito habang nakahandusay at iniinda ang masamang pagkakabagsak. Inundayan ko ng hawak kong patalim ang batang nandaraya ng aking paningin. Hindi ikaw ang anak ko. Kaya dapat ka nang mamatay. Kaya lamang, minsan pa'y lalo ko nalito dahil sa naging sagot ng batang pinagpaplanuhan ko na sanang patayin. Wag po! Maawa ka sa akin! Wag niyo po akong patayin! Ako to! Ako po si Ricky, ang anak niyo! Sinungaling ka! Mandaraya! Manduloko ka! Hindi ikaw ang anak ko! Maawa po kayo sa akin! Wag niyo po akong patayin! Tay! Sa sinabing yun ng batang kaharap ko, nakamukhang kamukha ni Ricky, at sa pagtawag niya sa akin ng tatay, ay tila natunaw ang puso ko. Matinding awa ang aking naramdaman. Sino ka ba talaga? Ako po to, Tay. Ang anak po ninyo. Minsan pa'y pinagmasdan ko ang refleksyon niya sa gintong punyal
Ang nakikita ko roon ay anyo ng halimaw na kurukuto. Kaya lamang kapag tinitignan na ako ng batang kaharap ko at nagmamakaawa, ay nakikita ko naman ang anyo ng aking anak. Ang gulo. Ano pa talaga ang totoo? Bakit pinaglalaruan ako? Kailangan ko magdesisyon ng sandaling yon. Tinatalo ng nakikita ko ang aking nararamdaman. Kaya ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at itinaas ko ang hawak kong gininto ang punyal upang ibaon na sa katawan ng batang nagpapanggap na si Ricky. Pikit mata kong ibinaon ang patalim ng paulit-ulit. Sumisigaw ito at nagmamakaawa, pero mas pinili kong wag idilat ang mga mata ko. Ayokong makita ang itsura ng anak ko na nagmamakaawa sa akin. Hanggang ang pagmamakaawa na kanina'y narinig ko ay napalitan ng atungal at pag-angil. Saka ko palang idinilat ang mga mata ko. Kitang-kita ko ang tunay na anyo ng nilalang na aking pinagsasasaksak. Nasa anyo na ito ng aswang. Umaagos ang dugo na ang kulay ay matingkad na pula na nahahaluan ng itim. Hindi nga ikaw ang anak ko, hayop ka! Muntik mo na akong mapaniwala! Sa pagkakapatay ko sa aswang na kurukuto na nagpanggap na si Ricky, ay biglang may lumitaw na mga itim na pusa. Natitiyak kong sila na ang iba pang aswang na kurukuto. Biglang nagbago ng anyo ang mga ito. Nakahanda silang atakihin ako. Tapos na ang ginawa nilang panliling lang sa akin. Hindi rin ako nahulog sa patibong na kanilang binabalak dahil nabisto ko na ang pagpapanggap ng kanilang kauri. Pero mas malalakas ang mga aswang na nasa aking harapan. At dahil alam kong may iba pang kakayahan ang gintong punyal, kaya inihagis ko yun papunta sa katawan ng isang aswang. Sa lakas ng pagkakahagis ko, ay bumaon yun sa katawan ng isang kurukuto. Pero kusang nahugot ang punyal at tila may buhay itong muling bumaon sa katawan ng iba pang mga aswang. Hanggang isa-isa nitong sinaksak ang katawan ng mga naroong mga halimaw. Nang maubos na ang mga aswang na kurukuto, ay lumutang sa ere ang ginintoang punyal. Saka ko ito nilapitan upang kunin. Sadyang kakaibang kapangyarihan ng punyal. Salamat na lamang at ibinigay ito sa akin ni Mariposa. Pero ang anak ko, nasan ba talaga siya sa lugar na to? Saan ko siya matatagpuan? Nasa ganun akong pag-aalala nang minsan pa'y narinig ko ang tinig ni Ricky na umiiyak at nagmamakaawa. Andito lang siya sa lugar na to. Naririnig ko siya. Marahil siya na ang totoo kong anak. Ricky, anak! Nasaan ka? Paano kita matutulungan kung di naman kita makita? Muli ay narinig ko ang kanyang pag-iyak. Ramdam na ramdam ko naroon lang siya dahil naririnig ko ang kanyang iyak at paghingi ng tulong. Hanggang sa naalala ko ang refleksyon ng batang inakala ko si Ricky. Kaya kinuha ko ang gintong punyal at tinawakan ko yon ng maigpit. Saka ko iniunat ang aking braso sa aking harapan. Saglit pa ay napatingin ako sa talim ng punyal. Laking gulat ko nang makakita ko ng imahe sa refleksyon ng punyal. Nakita ko ang anak ko at kasama ang isang kakaibang kurukuto na ang anyo ay hindi pangkaraniwan. Huwag mo nang ikubli pa ang anak ko sa gamit mong kapangyarihan, aswang! Dahil nakikita ko na kayo ng anak ko! Tay, tulungan niyo po ako! Iligtas niyo po ako kay Tartaro! Ha? Sinong Tartaro? Ang pinuno po ng mga aswang na kurukuto na siyang may hawak po sa akin. Walang hiya ka! Ikaw pala si Tartaro, ha? Pakawalan mo ang anak ko, hayop ka! Sino ka mag-uutos sa akin? Ang kapal din naman ang pagbubuka mo! Ano ba kailangan mo sa anak ko? Ba't kailangan mo siyang idamay? Kung may galit ka sa akin, ako na lang ang saktan mo! Ako ang harapin mo! Kailangan ko si Ricky dahil siyang gagamitin ko para maghiganti sa mga tao at ubusin ang mga kalahi ni Mariposa na banta sa aming lahi dahil inuubos nila ang mga aswang na kurukuto. Pero bakit kailangan madamay pa ang anak ko? Maawa ka sa kanya! Maawa? Alam mo ba ang salitang awa? Hindi ba't pinagmamalupitan mo siya?
Hindi mo siya tinuturing na anak. Kaya lamang, tama lang nahuli ko na siya para mapakinabangan ko. Tutal, hindi naman siya mahalaga sa'yo. Ano ba sinasabi mo? Wala kang alam sa relasyon namin ng anak ko! Marami! Marami akong alam tungkol sa ginagawa mo, Hubito. Dahil nakita ko yun. Nasubaybayan ko naging kalupitan mo sa iyong anak. Kaya mas mainam na pakinabangan ko na lang siya. Gamitin ko ang kabataan niya laban sa nais lumipol sa amin lahi. Paano mo nalaman ang ginagawa ko dati sa anak ko? Isa akong aswang kurukuto na may kakayahang maging pusang itim at maaaring sumubaybay sa mga ginagawa ng kahit sinong tao na ibig kong kilalanin. Kaya naman nasubaybayan ko ang isang katulad mo. Pero bakit? Dahil ang katulad mo ay ang taong sinasayang ang panahon sa walang kwentang bagay, sa walang kwentang galit. Katulad mo ang inaanisan namin ng kapamilyang hindi pinahahalagahan. Kaya kinuha namin ang iyong anak para gawing kauri namin dahil wala siyang silbi para sa'yo. Kaya gagamitin na lamang namin siya para kasangkapanin sa pagpapalaganap ng aming lahing kurukuto. Hindi mangyayari yun dahil hindi ako papayag na gamitin yung anak ko sa kasamaan. Eh di naman siya mahalaga sa'yo, di ba? Mahalaga siya sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para kunin siya sa'yo. Tignan na lang natin kung magagawa mo yun. Kailangan tapusin mo muna ako. Maging ang iba ko pang kauri bago mo makuha ang anak mo. Dahil nakapag-desisyon na kami para sa iyong anak. Gagawin ko ang kahit ano para sa anak ko. Handa ko kayong lipulin para mailigtas lang ang anak ko sa mga katulad nyo. Sadya bang nagbago na ang isip mo? Ngayon ba ay handa ka nang ipaglaban ang anak mo? Di ba? Mas mainam na sa amin na lamang siya para mawala na ang problema mo sa kanya. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong yun. Mahalaga sa akin ang anak ko. Eh di sige, magkaalaman tayo. Pero sa ngayon, may nabuo na kami desisyon para sa iyong anak. Hindi na namin siya basta isusuko sa iyo. Dahil kailangan namin siya. Handa kong itaya ang buhay ko para iligtas si Ricky. Dahil kung meron man dapat mawala at malipol, yun ay ang lahi nyo. Ang laking aswang na kurukuto na magiging banta sa katahimikan ng baryong to. Ah, ganun pala. Eh di umanda ka. Dahil mas mauuna kang mawala. Hambog ka! Nakagapos ang kamay ng anak ko at nababantayan ng aswang na tauhan ni Tartaro. Kaya hindi ko rin siya basta magawang lapitan. Subalit tumanda na si Tartaro para harapin ako. Ngunit bago niya gawin ang pag-atake, ay may mga aswang na lumilipad na biglang lumitaw mula sa kung saan-saan at patungo sa akin. Mga mukhang paniki ang aswang na yon. Nakahanda silang atakihin ako. Talagang may dala ka pang pampronta ka bago ang main event ha? Akala mo yata matatakot ako. Umangil ang lumilipad na aswang na mukhang paniki na patungo sa akin. Kaya naging alerto ko habang hawak ang gintong punyal. Sinalubong ko na sila gamit ang aking sandata. Bitbit ang aking galit ay nagawa kong tamaan ang leeg ng mga aswang na lumilipad. Wakwak ang leeg nila, subalit nakakalipad pa rin. Kaya pumupulandit ang kanilang mapapanghing dugo habang kumakampay sa ere. Nais pa sana nilang tumakas, subalit inabutan sila ng panghihina hanggang tuluyang bumagsak. Kitang-kita ni Tartaro ang pangyayaring yon, kaya hindi na siya na naghintay pa na atakihin ko siya, kundi siya na ang unang sumugod sa akin. Gamit niya sa pag-atake ang kanyang matutulis na pangil at kamay na may mahahabang kuko. Noon ko lang din napansin ang nagbabaga niyang mga mata na kapag tititigan ko ay tila may kasamang hipnotismo dahil nakakaramdam ako ng panghihina. Kaya iniwasan kong tumitig sa kanyang nag-aapoy na mga mata. Sa kanyang pagsugod sa akin ay iwinasiwas ko ang punyal na bigay ng engkantada. Subalit mahusay ding umiwas si Tartaro. Hindi ako basta-basta tatamaan ng punyal mo! May iwasan at may iwasan ko yan! May lahi akong pusa at aswang! Kaya mabilis akong kumilos! Kahit paulit-ulit kang umiwas, alam ko,
Maiisanding kita, hayop ka! Nagpatuloy ang engkwentro namin ni Tartaro. Ngunit aaminin kong nahihirapan ako hanggang sa hindi ko nagawang iwasan ang pag-atake niya gamit ang kanyang mahahabang kamay na may matutulis na kuko. Kaya humiwa ang kuko niya sa aking braso. Pero salamat sa mutya ng bawang na taglay ko. Dahil hindi nagtagal, ay agad itong naghilom at bumalik sa dati. At nakita naman yon ni Tartaro na para bang walang nangyari. Bukod sa iyong armas, ay may iba ka pa palang kakayaan. Nagagawa mo pagalingin ang sugat na likha ng matutulis kong kuko. Pero tignan ko lang, itong gagawin ko sa'yo. Muli ay inatake ako ni Tartaro. Kung kanina'y kuko ang gamit niya, ngayon naman ay sumugod siya na nakabukas ang kanyang bibig at nakalabas ang kanyang matutulis na pangil. Tinarget niyang sagpangin ang aking leg pero nabigo siya. Kaya lamang nang bumalik siya ay nagawa niyang kagatin ang aking braso na may hawak na gintong punyal. Dahil sa pangyayaring yon ay nabitiwan ko ang aking armas. May kasamang laway ang mga ngipin ni Tartaro na kumagat sa aking braso. Merong kakaibang bagsik ang kanyang laway. Naramdaman kong hindi yung basta mapapagaling ng mutya at nakaramdam ako ng kirot sa aking sugat. Nagkaroon din ng pamamanhid sa aking katawan. Hindi maaari ito. Hindi pwedeng maparalisa ako. Hindi ako dapat pagapi sa aswang na to. Paano ko pa maililigtas ang anak ko? Tay, huwag po kayo susuko! Kaya niyo po yan! Lumaban po kayo! Naririnig ko ang sigaw ng anak ko. Kaya lamang, may panghihina akong nararamdaman sa katawan ko. Hanggang sa tila kinakapos na ako. Pasalampak akong naupo sa lupa habang pilit kong inaabot ang gintong punyal na nabitiwan ko. Subalit, nang inaabot ko na ito ay biglang lumutang sa ere na tila merong sariling buhay. Kasunod ay narinig ko ang boses ni Mariposa. Naroon siya at biglang nagpakita. Huwag kang mag-alala, Jovito. Andito ako. Akong bahala sa inyo mag-ama at sa punyal. Ang uri ng paru-parong maigpit na kaaway ng mga kurukuto. Nagpapakabayani para sa isang tao. Marami ka pang sinasabi! Buong akala ko ay susugurin ni Mariposa si Tartaro. Subalit ang binalingan nito ay ang dalawang aswang na nagbabantay sa anak kong si Ricky. Ikinampay nito ang kanyang mga pakpak at naglabas ng makukulay na pulbos. Nang masinghot yun ng dalawang aswang ay nanghina at nawala ng malay. Kaya nakalaya sa kanila ang anak kong si Ricky. Inalis ni Mariposa ang pagkakatali sa kamay ng anak ko at ipinahawak sa kanya ang gintong punyal. Ano pong gagawin ko sa gintong kutsilyo na to? Harapin mo si Tartaro. Ikaw ang may kakayahang pumatay sa kanya. Pero sa pagtataglay mo ng sariwang dugo at pagiging mortal. Kaya mong gawin yon, Ricky. At huwag mag-alala. Narito lang ako. Bakit hindi na lang po si tatay? Nagkaroon ng di magandang epekto sa kanya ang kagat ng kurukuto. Dahil yun sa laway na nagpapahina sa kanya. Kaya ikaw, ang tanging makakatulong ngayon, Ricky. Sige na, gawin mo na. Ricky anak, sundin mo ang utos ni Mariposa. At alam kong di kanya pababayaan. Dahil sa sinabi kong yon, ay tila nagkaroon ng lakas ng loob ang anak ko. Hinawakan niyang maigpit ang gintong punyal at hinarap ang aswang na si Tartaro. Matapang na bata! At ikaw pa ngayon ang ibig pumatay sa akin! Oo, Tartaro. Dahil hindi ako papayag na gamitin mo para sa masama niyong plano. Alam kong hindi naman sanay sa pakikipagbasag ulo ang anak ko. Pero iba ang ipinapakita niyang katapangan ng sandaling yon. Nakatingin ako sa kanya habang patuloy kong nararamdaman ang panghihina ng katawan ko dahil sa epekto nga ng laway mula sa aswang. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Ricky kay Tartaro ay sinusuportahan siya ni Mariposa gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang hawak ng anak kong gintong punyal ay ang engkantada naman ang nagmamani obra kung ano at paano aatake si Ricky sa aswang na kurukuto. Kaya naman, hindi na nagawa pang ilaga ni Tartaro ang bawat ulos at pag-atake ni Ricky hanggang tamaan ang aswang sa kanyang leg at umagos ang masaganang dugo. Naghahabol ito ng kanyang paghinga hanggang sa tuluyang manghina at mawala ng buhay.
na nakadilat pa ang mga mata. Yun na ang naging katapusan ni Tartaro na pinuno ng mga aswang na kurukuto. Samantala, nangihina pa rin ako at hirap makalapit kay Ricky. Kaya siya na ang lumapit sa akin. Nakita ko ang labis na pag-aalala ng anak ko. Tay, kumusta po kayo? Okay pa po ba kayo? Oo anak, ayos lang ako. Nangihina lang pero kaya ko naman. Kaya wala kang dapat ikabahala. Maraming salamat anak ha. Kahit alam ko marami akong nagawang pagkakamali at kasalanan sa iyo. Ginawa mo ang lahat para iligtas ako. Dahil tatay po kita at mahal na mahal po kita. Saka tay, ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil kahit ayaw niyo po sa akin, hinanap niyo pa rin ako para iligtas sa mga kurukuto. Dahil anak kita, saka nalaman ko na ang mga pagkakamali ko. Ipinakita yun sa akin ng nanay mo. Siya ang nagmulat sa aking isipan, anak. Ho? Nakausap niyo po si nanay? Oo anak, sa panaginip ko. Paulit-ulit ko siya nakita at nakakausap. At mahal na mahal ka niya. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi na siya mag-alala pa at magkaroon ng kapayapaan ng kaluluwa niya. Alam kong sa ginawa ko at pagkakasundo natin, masayang masaya na siya anak. Pero hindi ko magagawa ang mission ko, kundi rin dahil sa tulong ni Mariposa, ang engkantadang nagbigay sa akin ng gintong punyal. Si Mariposa po pala nagbigay nitong armas na ginamit ko. Ibabalik ko na po ito sa inyo, itay. Teka, wala, nasan nga pala si Mariposa? Gusto kong magpasalamat sa kanya. Andito ako, Vito. Pero ang totoo, bukod sa akin, ay dapat kang magpasalamat kay Dorina, sa iyong asawa. Ha? Bakit sa kanya? Siya ang nakiusap sa akin para alalahin at tulungan ka. Dahil ang totoo, matagal ko ng kaibigan si Dorina at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang tanging mortal na naging kaibigan ko. Yun nga lamang maaga siyang nawala. Pero nakikipag-usap sa akin ang kaluluwa niya para tulungan kayo at matapos ang lahat ng problema. Sana mangyari ang kanyang nais para maging masaya na rin siya. Oo Mariposa, gagawin ko yun. At muli salamat sa iyo. Pangako magbabago na ako at hindi ko nasasaktan at pagmamalupitan si Ricky. Dahil siya ang tanging alaala sa akin ni Dorina. Masaya akong marinig yan sa'yo. Kaya hangad ko ang kapayapaan at kaligayahan para sa inyo mag-ama. Siya nga pala, ang tungkol sa kondisyon na sinabi mo. Nakahanda ako. Kalimutan mo na yun, Nobito. Dahil wala naman yung katotohanan. Sinubukan lang kita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para iligtas ang anak mo. Nakapasa ka sa pagsubok na ibinigay ko sa'yo. Kaya ipinagkaloob ko sa'yo ang gintong punyal. Napatunayan ko ang totoo mong pagmamahal sa anak mo at hangaring iligtas siya. Nagpaalam at tuluyan ng naging paru-paro si Mariposa at lumipad na ito papalayo hanggang sa hindi ko na makita pa. Yumakap naman sa akin si Ricky at ginantihan ko na rin yun ng yakap. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman ng anak ko ang mahigpit kong yakap na may kasamang pagmamahal. Dahil alam niyang tapos na ang madilim na yugto ng kanyang buhay, makakasama niya na ako hindi para katakutan, kundi maging proteksyon niya bilang kanyang ama. Sanhi ng iba't ibang pangyayari sa ating buhay ay nagbabago ang ating damdamin. Subalit wag nating kalilimutan na ang lahat ay bahagi lamang ng pagsubok upang mas maunawaan natin kung ano at sino ba ang mas mahalaga. Yun ay ang mga taong bahagi ng ating buhay na hindi natin hahayaan na mawala sa atin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik at pagsuporta sa aking YouTube channel. Pasensya na po kayo kung napapansin po ninyo na lagi po ako nakahawak sa aking muka. Sapagkat kahapon po ako po ay nabunutan ng wisdom tooth at hanggang ngayon po
ay iniinda ko pa rin kaya medyo po ako'y nabubulol. Pero dahil po gusto ko pong magtrabaho at gusto ko pong magpasaya sa inyo, patuloy ko pong gagawin hanggat kaya ko. So yon, tuloy-tuloy po tayo. Hiling ko lang po na sana ay mag-subscribe din po kayo at pindutin nyo po ang notification bell pati ang like button para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung ano po ang gusto nyong sabihin sa akin. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong lumikha. At sana po mabilis din pong gumaling ang pananakit at pamamaga ng aking gilagid. Hanggang sa muli, mga idol.